Konnichiwa, taken ito noong November 3, 2024, Sunday. Extra special ngayong araw kasi maliban sa Sunday service, house dedication din ng Suabe residents. Bagong lipat lang sila pastora kaya today na schedule ang dedication ng house nila. Invited nga rin si Pastor Ibes. Siya ang magpipreach ngayong araw. Kaya excited din ako kasi first time ko siyang maririnig mag-preach. Makaka-attain na naman tayo ng bagong wisdom. Kaya praise God at binigyan niya kami ng maayos na pangangatawan at payapang pag-isip ngayong araw para makapakinig sa kanyang banal na salita. Praise God din sa aking ever-supportive na asawa. Siya ang photographer for today's video. Kako nga pag-igihan niya pa para sahuran ko na siya. Ito at while waiting, mag-go ang traffic lights. Kako mag-create kami ng heart shape para mag-reflect sa shadow namin. Nahiya pa nga siya dyan at baka raw pinagtitinginan kami. Sobrang hesitant siyang gawin niya. Pero kako for the memories. Kaya pinagbigyan naman ng hiling para walang ligalig. Napakaganda nga na naman ng sikat ng araw. Kahit tirik ng araw, malamig pa rin. Malapit na rin kasi mag-winter. First time ni baby na ma-experience ang winter dito. Sana ma-enjoy niya, lalo sana kung magkaroon ng snow. Kami pa nga lang naglalakad niyan papunta sa Eki. Pinauna na kasi kami nila si Sadi. Hindi namin naabutan yung 10:03 AM na biyahe, kaya yung 10:13 AM na ang nasakyan namin. Nagkasabay-sabay na rin kami nila si Sadi at naabutan nila kami sa station. Saya Bashira na nga ito. Bali, dalawang line kami ngayon. Shinkesei line kanina at Musashi no line naman ngayon. Kailangan naming lumabas ng station neto para makapunta sa kabilang line. 2 minutes walk lang naman. Magkatabing building lang sila. Si Hobby nag-reload na rin dyan at hindi covered sa commuter pass yung route namin ngayon. Mabuti at 167 lang yung fare. Sa kabilang station lang din naman. Ito nga pala ang loob ng station nila. Mukha na siyang old pero ang kagandahan malinis at walang amoy. 5 minutes waiting nga lang kami dyan. Dumating na rin yung train. 10:27 AM na nung nakasakay kami. 10:32 na nung nakarating kami dito sa Shimatsudo Station. Bali, 1 stop lang from Yabashiro Station. Tapos from here, 5 minutes walk papunta sa bahay nila Pastor. Nakalabas na kami ng station neto. Ang ganda mag-picture dito. May mga spike pala sa taas. Para siguro walang dumapong ibon. Pero useless at sa lower part naman sila dumapo. Marami kasing pigeon dito. Bawal silang saktan o hulihin. Pati mga uwak, maraming pagala-gala dito. Alam niyo ba nung bata ako, natatakot ako sa huni ng uwak. Kung ano-ano kasi ang kasabihan ng mga matatanda sa probensya. Ito at kako kay Habi, wag siyang tumapat sa may ibon at baka biglang mag-ipot. Kabaho pa man din ang pupo ng ibon. Ang Kuya Rainier pala ay nakasabayan namin sa Yabashiro Station kanina. Nakalimutan niya raw na hindi sa Minoriday ang service ngayon. Si Japet naman ito. Kay Ading, naniniwala ba kayong 15 years old pa lang siya? Ang laki niyang tao. Kasama niya rin pala si Kuya Jonas. Hinintay nila kami sa labas ng station kaya sabay-sabay na kaming naglakad. Maraming rental units dito. For sure mahal ang rent. Malapit kasi sa lahat. Mga konbini, may mall pa raw at itong station. Usually kapag malapit sa station, mas mahal ang rent. Need naming tumawid dito sa railroad crossing. Kaso nakababa yung barrier at ang tawag dyan. Tapos may alarm ka ring maririnig. Meaning may paparating na train. Kapag nakadaan na yung train, tigil na rin yung alarm sound. Tapos tataas na rin yung barrier para makadaan ng mga tao at mga sasakyan. May nadaanan din kaming kanal. Ngayon lang ako nakakita ng kanal dito na ganito ang kulay ang tubig. Lahat kasi nang nakita kong kanal dito sa Japan ay malinis ang tubig. Dahil ba maulan the past few days? Importante walang baha. Wala kang makikita ang basura na palutang-lutang sa tubig. At syempre walang amoy. Anyway, maraming ang apartment complex dito. Ang maganda dito, maluwang ang pedestrian lane nila. Konting lakad na nga lang, nandito na rin kami. Sa balcony pa lang malalaman mong maluwang na ang area nila. Pagpasok namin sa building, may security door. Need namin ng visitor authorization. In-enter nga lang yung unit number nila para ma-notify sila na nandito na kami. May video cam rin para makita nila kung sino ang bisita at automatic na nagsisave ng record yung cam. Once nag-confirm for access, saka palang magbubukas ang door. Ang galing ng security system nila, no? Nung nakapasok na kami, nakasalubong namin si Otosan sa elevator. Itong elevator nila kabilis mag-close kaya kailangan mong pumasok agad. Ayaw niya ng pabagal-bagal. Sa 10th floor nga ito. From up here, ganito ang makikita mong view. Pagdating namin, marami ng bisita. Nandito na rin sila Pastor Ibes. May ibang bisita rin sila Pastora maliban sa aming church members niya. Itong take na to ay tapos na ang preaching. Ongoing na ng time na to yung house dedication ceremony. Sinindihan na nga namin ang candles dyan. Nag-anoint din ng oil sa mga members of Suabe family. Bakit nga ba importante na ma-dedicate ang bahay? Dahil ito ang way natin to offer thanks to God na meron tayong dwelling place where we feel the safest. Way din natin to seek God na mag-flow generously ang kanyang favors and blessings at makonsecrate ang bahay as a way to acknowledge na present si God sa lahat ng ginagawa natin within the corners of our homes and that we are steward of what He has given us. It's a way then of protecting our homes from spiritual danger, much like we do by locking the doors to protect our homes and ourselves from physical danger. Dedicating our home can make it a sacred space kung saan lahat ng family members can worship and grow spiritually. Kaya we pray na magkaroon tayo ng wisdom and discernment for the
influences we allow in our homes. Kasi yun ang pinakaki kung good or evil ang papasok sa bahay natin. Kung blessing or disasters ang kakatok, kung gratitude or panay complaints lang ang nag-e-echo, at kung peace or chaos lang ang mananaig. After na nag-dedication ito, ay nagkaroon ng simpleng pasorpresa para sa birthday ni Pastor Ibes. Pinag-pray over na rin siya para sa safe travel niya pa uwi ng Pinas. Sila naman ang mga kasama ni Pastor Ibes, si Sis Rica na leader ng praise and worship team sa kabila, at si brother naman sa beatbox. Mag-visit po sana kayo ulit next time. Meron din pakiik ang family ni Ate Minda for the house dedication. May God bless you all the more, Ate Minda. At syempre, hindi rin pwedeng mawala ang pictorial for the memories, diba? Wala nga nakapagdala ng tripod dyan, kaya salitan kung sino ang mag-picture sa amin. At ang gaganda ng results ng takes nila. Maraming salamat sa mga photographers natin. Hi Sis Con! At ito, nagkainan na nga. Tabe masyo. Sobrang daming food. Potluck na ngayon. Spaghetti yung dinala namin. Sobrang busog. Kaya nagkape na lang muna para matunawan. Kanya-kanyang activity na nga after kumain. May nagkakantahan. Ang gaganda ng boses nila. Lalo na si Japet. Itong anak ko may sarili ring mundo. Kung saan-saan pumupunta. Kung ano-ano pang pinupulot. Sa totoo lang kapag gising siya ganito palagi. Nakakapagod man. Pero ang palagi kong sinasabi ay okay lang na maglikod siya ng maglikod. Huwag lang siyang magkasakit. Mabuti na nga lang at nakapag-nap siya saglit bago kami umalis sa bahay. After niya ring maglaro, sobrang nagbumurit siya sa anto. Pero hindi siya makatulog gawa ng new environment at ingay. Na-excite kasi siya. Pati itong One Piece collectibles ay nilalaro niya. Anime series pala ang One Piece. Try niyong panoorin. Sobrang ganda at ongoing pa rin until now. Bandang hapon, nakatulog na rin pala si baby. Ito at may 3 boys din. Anak ni Ate June. Ang sis Abby namin nag-i-enjoy. Kahit puyat at pagod yan, hindi nagre-reflect sa mukha niya. Kasi napakamasayahin niyang tao. At ang motivation niya palagi ay it's for the glory of God. Never mo siyang maririnig na magreklamo. Panay words of gratitude ang lumalabas sa labi niya. Yan ang response niya sa mga pag-move ni Lord sa buhay niya. Sana ganyan din tayo, no? Panay pasasalamat at papuri ang binibigkas ng bibig. Bandang 8 p.m. na pala neto, nakauwi na silang lahat. Kami na lang nila Sis Adi ang naiwan. Sila Sis Abby at Ate Minda naman ay kakaalis lang dito. Nasa baba na nga sila dyan, nag-goodbye sila dito sa camp. Ito ang sinasabi ko kanina. Yung video cam sa baba ay connected sa mga units basta may press lang yung unit number. Tapos ganito ang lalabas dito sa monitor. Tinignan nga rin namin yung record namin kanina. Ito at may pet sila. Si Melo-chan. Sobrang ingay niya the entire time. Sabi ni Tosh, mas maingay daw siya kapag hindi niya nakikita si Pastora. Meaning, mas kay Pastora siya attached. Yun nga lang nangangagat siya. Kahapon kinagat daw niya si Hobby. Kaya bantay sarado talaga ang unit since mayat maya pinupuntahan niya. Diretso pa man din ang daliri niya sa loob ng cage. Bye-bye Tosh! Dito na rin pala kami nag-dinner kila Pastora. After tumulong maglinis, maghugas, at practice ng praise and worship team, lumarga na rin kami. 8:49 na nung time na to. Hindi nga kami kasya sa car. Kaya kami na lang ni Sis Adi at mga bata ang nakasakay. Si Hobby at Bro Jeff ay mag-train na lang. Bitbit na rin nila ang mga strollers. By car, more or less 30 minutes yung biyahe. Akala nga namin sila pa maunang makarating. Pagdating namin, inantay na lang namin sila sa car. At yung mga gamit silang mag-aakyat. Yun lang for now. Origa, thanks for watching. God bless po.